Guys, welcome back to my channel, and para sa mga bago sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. So for this video, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-memorize sa mga Korean words, and today is February 2019 and fresh pa rin sa akin lahat kung paano ako mag-memorize ng mga words kasi nag-aral ako last year, February 2018, yun lang talaga yung time na napag-decidean ko na mag-aral ng Korean. So, 2 months lang guys, 2 months lang ako nag-aral ng Korean, and start nga ako ng February, tapos exam na is April 21, parang ganun. So, para sa mga kagaya ko na medyo gipit na sa oras, and gipit na sa oras kasi parang 2 months preparation lang compared dun sa mga ibang nauna. I-share ko sa inyo guys to, lalo na sa mga kagaya ko na ka-enroll lang, na nag-enroll is mga last, kumbaga nag-enroll is late na nag-enroll o late na mag-study ng Korean. So, ito na nga guys. So, simulan na natin. Kung napanood nyo yung first video ko, yung ginawa kong video na how to pass EPS topic exam, andun lahat yung mga ginawa kong tips ng pag-aaral, kumaga, nandun yung mga iba't ibang way kung paano mag-review, pagre-review, and tips na rin kung paano makapasa sa exam. So, for this naman topic, i-share ko sa inyo kung paano naman ako mag-memorize ng mga words. And ito na nga yung siguro kung napanood niyo ng mga video, yung mga video ko, yung mga una-una ko, marami ako dong mga topic. So, para dun sa mga nagtatanong sa akin, kung titingnan nyo lang yung playlist ko ng EPS Topic Korea, masasagot na yung mga katanungan nyo. Andun yun lahat. So, marami dong mga topic na all about Korean. So, ito yung mga flashcard na ginawa ko. Yan, marami siya, and kaya nyo rin, kung kaya ko tong gawin, kaya nyo rin tong gawin. So, medyo time consuming nga lang to kasi kailangan po siyang gupitin and gano'n, and gupitin, tapos susulatan mo siya isa-isa, tapos lalagyan mo ulit siya sa isa-isa, tapos ika-categorize mo lang. So, pili lang tayo ng, for example, this one. So, pinakaladadalian ako dito sa lahat ng mga topic, sa mga category na to is, yung pinakamadali dito is all about things. Yun yung pinakamadali. Then, kasunod yung all about person, yung occupation ng tao, yung ganon, animals, food. So, pili lang tayo ng isa, kung wari lang. So, ito, hindi ko alam kung ilang words to. Siguro mga less than 100 words to. So, ako kasi, halimbawa, meron lang akong, kasi eksakto na rin may nagtanong sa akin kung ilang oras daw ba talaga yung inilalaan ko sa pagre-review. So, ako talaga nilalaan, siguro as much as possible, as long as kaya ko mag-memorize, kaya ko mag-aral. Wala talagang specific na oras kung nakakailang oras, kung ilan ba talagang oras yung nakalaan. As long as kaya ng utak ko, nasa good condition yung utak ko, magre-review at mag-aaral ako at mag-memorize ako ng mga words. So, by the way guys, so sabi nga nila para daw makapasa ka sa Korea, kailangan mo magbaon ng mga at least 2,000 vocabulary words. So, yon. So, feeling ko ako, hindi yata ako umabot ng 2,000 vocabularies. Parang hindi ko ata na-reach. Siguro mga na-memorize ko lang is mga 1.5, mga ganun. 1.5 or 1.4, ganun. Kasi 2 months lang, medyo short preparation. So, hindi ko alam kung ilan sakto, kung ilan talaga tong words na to. So, ang gagawin ko lang, kasi that time, paunti-unti lang muna ako yung paggagawa nito. For example, 50 words lang muna yung naka-allocate ko na dapat i-memorize ko for today. Kung wari ito, 50. So, ito yung pinakamadali. Ito yung pinakamadaling category para sa akin, yung all about things. So, ito, bawa ito, 50 words. Then, kukuha muna ako ng 10 words. 10 words lang muna. Kung wari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, I think more than 50 tatong nakuha ko. Okay, yun. So, yan, 10. So, magme-memorize lang tayo ng ganyan.
unang-una muna, pag memorize natin, Panji, tapos i-memorize mo ring, tapos ito, Nanbanki, heater, Kongcheck, notebook, memorize ko rin. Ano to? Hanpunggi, means ventilator or exhaust fan. Myondogi, razor. Kongcheck, na ulit pala, notebook, napadalawa yung flashcard. And Suchop, pocket notebook. Sajon, dictionary. And Ekja, picture frame. Setaki, washing machine. So, ito muna, for example, kumuha tayo ng 10 Korean words. So, ito, may memorize mo muna to, itong 10 ito, sa out of 50, di ba, kumuha ako ng 50 Korean words. Kung wari, ito yung 50, tapos kumuha ako ng 10, so may natitira pa akong 40. And, ayun na nga, i-memorize ko muna itong 3 na to. Itong 10 na to, so memorize, yan. Pag okay ka na sa 10 words na to, lipat ka ulit, kuha ka ulit ng 10 words ulit. So, 10 words again, kukunin mo, then, ganun din, i-memorize mo muna, ganyan. So, ganyan. Halimbawa, na-memorize ko na yung 5. Then, ulit yan. Na-memorize ko na to. Naintindihan nyo ba? Parang gulo ko mag-explain, no? And then, kung wala na-memorize mo na to, tapos, meron kang mga nalilimutan na word na hindi mo ma-memorize. So, isa-separate mo muna yon. Halimbawa, hindi mo to masyadong memorize, separate mo muna. Tapos, na-memorize mo na moon is door, halimbawa, na-memorize mo na siya. Tapos, meron kang mga 3 words na hindi mo memorize, hindi mo maalala. So, iwan mo na muna yon, lipat ka na uli. So, kuha ka ulit ng mga 10 words. Yan. So, kuha ka ulit. Tapos, meron ka na namang 3 words na hindi mo memorize. Isama mo na naman yon sa mga hindi mo masyadong memorize. Ibig sabihin, hindi mo siya ganun kaagad mabilis maalala. So, i-separate mo yung mga nahihirapan ka. Then, na-memorize mo na to. Then, kuha ka ulit ng mga 10 words. Yan. And then, na-memorize mo na lahat. May 2 words ka na hindi maalala. So, yan. Pagsama-samahin. So, itong mga natira na hindi mo maalala, mag-focus ka dito. Kasi dito ka nahirapan eh. So, ganun yung ginawa ko talagang pag-memorize. Nagpo-focus ako doon sa mga hindi ko masyadong ma-memorize. Kasi meron naman talagang mga word na madadali i-memorize. So, tulad ng moon, means door. So, meron kasing mga 3 syllables talaga na medyo mahirap siyang matandaan. Katulad nito, baliktad, chotgarak, chopstick. Chotgarak, chopstick. So, meron siyang 3 syllables compared dun sa moon na 1 syllable lang means door. So, ito, 3 syllables siya. So, meron talagang mahirap i-memorize. So, ito, focus ka dito sa mga hindi mo memorize. Then, ganyan. Hanggang sa ma-memorize mo na lang yan. Paulit-ulit mo lang yan. Titigan, paulit-ulit mo lang. Hanggang sa ma-memorize na. So, kapag okay ka na, itong mga hindi mo memorize word, na words na to, isama mo na uli siya dun sa mga madadaling word na madali mong natandaan. Then, iganyan mo uli siya. And then, i-rumble mo na siya. Rumble na natin. Tingnan natin uli kung, kasi kanina memorize na natin eh. So, sinama na natin dito yung mga mahihirap na words. Yan. Sama-sama. So, yan, naka-rumble na siya. So, sa 50 words na to, meron ka na naman for sure, meron ka na naman dyang hindi maaalala or hindi mo or malilimutan mo. So, sa 50 words na to, siguro may matitira ka na naman dito another 10. So, 40, okay ka na, na-memorize mo na si 40. May naiwan ka na namang 10. So, yon, paulit-ulit mo lang siyang i-memorize hanggang sa ma-memorize mo na siyang lahat. And then, ganun lang yung ginagawa kong pag-memorize and hanggang sa ma-memorize mo na siyang lahat. So, ito pa yung pinakamadali guys sa itong things na to. And yung pinakamahirap talaga sa lahat ng mga category is yung adjective at verb. So, yun talaga medyo natagal-tagalan ako doon, lalo-lalo na yung mga meron kasi dong mga almost same word pero magkaiba ng meaning. So, may mga ma-encounter kayo yung ganun. Katulad ng tari means leg or pwede rin siya as bridge. Parang ganun. So, makikita nyo na lang yung meaning niya depende sa gamit sa sentence. Yun. And also, ang pinaka-importante sa lahat,
ang aking secret sa pagme-memorize is kung paano ako, so by the way nga pala, nakakapag-memorize ako ng word na ganito, 50 words, kasi 50 words lang naman talaga yung target ko pag umupo, pag nagme-memorize ako. So, na-memorize ko to, pag yung condition ko is, yung condition ng utak ko is okay, na-memorize ko to, na-memorize ko to within 1 hour lang. So, ganun lang kabilis, lalo-lalo na itong category na things na to. So, within 1 hour, kaya siyang i-memorize, or medyo lalampas-lampas ng konti pag medyo nahirapan. Pero, yun, pinakamatagal na siguro mag-memorize 2 hours yung 50 words. Pero pag yung condition ng mind ko is okay, within 1 hour kaya siyang i-memorize. And kapag naman nafe-feel mo na masakit yung ulo mo, yun, meron pang time talaga na sumasakit talaga yung ulo mo, ipahinga mo lang, i-stop mo na, wag mo nang pilitin mag-memorize kasi mahirap talaga ipagsaksakan yung mga words na hindi naman talaga kaya ng utak mo. Ipahinga mo na, tumigil ka na mag-memorize. So, ikalma mo lang yung sarili mo. So, ang ginagawa ko para ikalma ko yung sarili ko, meron talagang time na sakit-sakit na talaga. Yung alam mo yung gustong-gusto mo siyang i-memorize at isaksak sa utak mo, pero hindi na talaga kaya. Kasi nga 2 months lang, di ba? Makinig ka ng mga cool music, yung mga R&B, tapos yun lang yung nagpapakalma sa akin, yung mga songs na ganon. So, yun, siguro pikit lang ako, tapos kinakalma-kalma ko lang yung sarili ko. Pag okay na ulit ako, okay na ulit, fresh na ulit yung utak ko, saka ulit ako mag-memorize. Kapag hindi talaga kaya, huwag mo nang pilitin, kasi kahit anong gawin pilit mo, hindi mo talaga memorize, lalo-lalo na kapag masakit na yung ulo mo. At isa pa talaga sa pinaka-secret kong ginawa, kung bakit hindi ko rin talaga alam. Minsan kasi itong, 1 hour lang eh. Meron akong tinik na, nasa na yun, ito yung pinaka-secret ko sa pag-memorize. Siguro, isa sa pinaka-nakatulong sa akin para mabilis kong ma-memorize yung mga words is itong Memo Plus Gold. Ay, ano ba yan? So, isa sa talaga sa pinaka-secret ko kung bakit na-memorize ko, bakit bumilis yung memorization ko, is dahil nag-take ako nitong Memo Plus Gold. So, ito siya guys, herbal dietary supplement and no approved therapeutic claim. So, itong Memo Plus Gold na to is $16.50. So, nabili ko siya sa mga The Generics Pharmacy and ayun, itong capsule na to is 125 milligrams per capsule. So, ito, simula nung mag-aral ako ng Korean is, kasabay ng pag-aaral ko ng Korean, kasabay rin ng pag-take nito. Ganitong Memo Plus Gold. Tinitake ko siya twice a day, every morning and evening. So, ito, after meal ko siya tinitake, itong Memo Plus Gold. So, ito, feeling ko, ito talaga, isa ito sa nakatulong sa akin kung bakit na-memorize ko, pagka minsan na rin ako sa sarili ko na-memorize ko kaagad yung mga words na parang, syempre, di ba, parang ang hirap kasi, alam mo yung in 2 months na kailangan mo siyang isaksak lahat sa utak mo, ano bang uunahin mo, lalo-lalo na kapag feel mo malapit na yung exam, ano ba yung unahin mong word, ano ba dapat category. So, ito talaga, hindi ko alam, isa to siguro sa nakatulong sa utak ko para mabilis ko talaga siyang matake. So, ito kasi, bago ko to i-take, syempre nag-research muna ako, ginugel ko kung ano ba talaga, kung marami ba talaga nag-take dito, kung safe ba talaga to, and yun nga, nabasa ko sa Google na marami talaga nag-take nito, lalong-lalo na kapag mag-take ng exam. So, dapat 3 months before exam, mag-take ka na nito, wag yung mismong April na, tapos April ka pa mag-take ng exam, para at least, yung katulad niyan, start ko ng February, as in, napapaboost yung memory mo, pa yung pag-aaral mo, napapaboost yung pag-memorize mo ng mga words. So, ito, tinake ko to is 3 months, and hanggang sa umabot ako ng skill test, kasi sa skill test, April ako nag-exam it, so after 1 month, nagtitake pa rin na, after 1 month, skill test na. So, hanggat hindi ko natatapos ang buong Korean, from the first exam until the skill test,
nagtitake pa rin ako talaga nito. So, ito may natira pa nga ako nito kasi nga, napa-over yung ano ko, yung, ano yun, inapa-over yung bili ko kasi nga ayoko nang mauubusan nito. So, yon. Pero nagtigil na rin ako ng mag-take nitong Memo Plus Gold after ng exam. Kasi nga, tapos na naman yung exam. Parang pinaboost ko lang yung memory ko. Siguro ito talaga yung dahilan. So, ayun, isa pa nga pala, ito is, pwede rin to. So, nakalagay din doon sa pinakang ano nila na, pwede ba to sa mga bata? So, nakita ko, pwede rin to sa mga 7 to 14 years old, pero yung dosage, yung pwede lang nilang i-intake is 1 capsule per day lang. So, every morning, after breakfast lang nila to pwede i-intake. So, para sa mga 18 years old above, pwede kahit 2 capsule yung i-take. So, yun lang guys, and kung gusto nyo rin mag-take nito at try lang din for experience. Kasi sa akin, for me, super effective talaga nitong Memo Plus Gold. So, hindi ko sinasabing hiyang to sa akin, hiyang din to sa inyo. So, mas maganda rin talaga kung matatry nyo sa sarili nyo. And, yun lang. Wala namang mawawala sa inyo kung iti-take nyo. And, para na rin, diba? Para rin mapabilis yung memory natin. So, yun lang guys, and good luck again sa mga next KLT na magte-take ng exam. And thank you for watching my video. See you on my next video. Bye!